Magandang araw sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ano ang cold stress sa newborn? Ayon sa experts, ito ay dangerous non-fever form of mild hypothermia na ang body temperature ng newborn ay bumagsak sa normal range na 36 to 36.4 degrees Celsius or 96.8 to 97.5 Fahrenheit. Bakit bumagsak ang body temperature ng newborn? Ang isang newborn ay napakadaling mawawalang init sa katawan sapagkat sila ay maliit pa, manipis ang balat at napakakunti pa lamang ng body fats dahil dito ay nag-e-effort masyado ang katawan para lang to stay warm. Sa bawat pag-e-effort ay gumagamit ng maramihang oxygen, maramihang glucose at ito ay delikado. Ano naman ang factors kung bakit nagkakaroon ng cold stress ang newborn? Unahin nating pagkwentuhan ang environmental factors. Ang paligid ng newborn tulad ng bahay or sa kwarto na sobrang lamig dahil sa air conditions or taglamig na panahon, tag-snow na panahon or windy season ay talagang mag-e-effort ng todo-todo ang katawan ng newborn para lang ma-maintain ang warmness ng katawan. Ang cold water na kung saan ang sanggol ay naisubmerge or nailublob ay mabilis nawawala ang body temperature at kinakailangang mag-double effort ang katawan ng newborn baby para magka-warmness. Ang bawat pag-e-effort ay napaka-stressful sa newborn na talagang may negatibong epekto sa pangangatawan. Ang personal risk factors ay ang hindi proper na pagkakabihis sa newborn. Dapat ang damit ay nabagay din sa panahon upang ma-maintain ang warmness ng newborn. Ang factor exhaustion and fatigue sa newborn ay merong paghihirap sa pag-generate ng normal na body temperature, pati na rin sa pag-sustain ng warmness. Ang newborn na galing sa mother na drug substance user ay nagkakaproblema din sa pagre-regulate ng sariling body temperature. Dahil sa hindi maka-generate ng saktong warmness ang newborn, ay lumalamig ang paa, kamay at kahit torso tulad ng dibdib, tiyan, likod, balikat at baywang. Ang pagkakaroon ng pantal-pantal sa skin dahil sa lamig o tinatawag na mottled skin ay dahil sa blood vessels constriction. Yun nga lang hindi pantay-pantay sapagkat ang vessels ay immature pa lamang. Ang katawan ay magsisave ng init sa internal organs kaya't babawasan ang daloy ng dugo sa balat sapagkat ang balat ay siyang malaking external organ na magko-consume din ng maramihang blood supply. Kumbaga mas maraming dugo ang mapupunta sa internal organs. Ang magandang daloy ng blood circulation ay nakaka-generate ng warmness. Dahil sa ganitong proseso ay nagkakaroon ng lace-like red and purple pattern sa balat na tinatawag ding cutis marmorata. Ang newborn na nakakaramdam ng cold stress ay merong body reaction na peripheral blood vessels constriction upang ang warm blood ay dadaloy papuntang vital organs tulad ng puso, liver, pancreas, utak, kidney at iba pa. Ang constriction ay nangyayari sa peripheral areas tulad ng sa kamay, paa or sa lips na nagre-resulta sa acrocyanosis. Ang newborn na merong cold stress ay merong drastic increase of metabolic demand and high oxygen demand para magamit sa pag-generate ng init sa katawan. At ito ay nagre-resulta sa fast breathing at kalaunan ay nagiging irregular at apnea dahil sa nauubusan na rin ng oxygen to use sa pagpapatuloy ng generating of warmness. Ang newborn na merong cold stress ay merong pagbabago sa heart rate na sa una ay mabilis o tachycardia at nagiging bradycardia sa kalaunan. Ito ay dahil sa na-trigger ang nervous system sa stress na dulot ng cold, kaya't biglang taas ang level ng norepinephrine sa blood circulation, kaya't bumilis ang heart rate at nakakapag-generate na ng warmness. Pero kung meron pang prolonged cold, ay na-exhaust ang katawan ng newborn, kaya't bumababa ang level ng norepinephrine at bumabagsak naman ang heart rate. Ang respiratory distress na nararamdaman ng newborn ay dahil sa cold o sobrang lamig. Dahil sa sobrang lamig ay napipigilan din ang lungs na makagawa ng surfactant substance dahil sa pag-e-effort na makaburn ng fats para maka-generate ng warmness ay gagamitan ng maramihang oxygen. Kumbaga ang lungs ay talagang gamit na gamit hanggang mag-collapse ang alveoli na siyang rason sa shortness of breathing, difficulty of breathing, or respiratory distress. Ang newborn na merong cold stress ay nakaka-experience ng lethargy dahil sa pagkakabagsak ng level na glucose at oxygen. Kasi ba naman, ginamit ng todo-todo para makagenerate ng body warmness. Ang iyak ng newborn ay napapansing mahina dahil ito ay walang sapat na energy at oxygen na magagamit. Ang poor feeding sa newborn na merong cold stress ay dahil sa halos ubos na ang energy or very limited energy na lang ang natitira para sa digestion activity. Majority of the energy ay napupunta sa pag-generate ng body warmness. Ang glucose ay nako-convert into energy na siyang ginagamit ng katawan para mag-generate ng body warmness. Sa buong discussion ng sintomas or clinical manifestations para sa newborn na merong cold stress ay talagang mapagtanto na walang kapasidad ang newborn to shiver or panginginig ng katawan. Ito ay nagbibigay
explanation na ang hypothalamus ng newborn ay immature pa lamang na walang kakayahang makagenerate ng defenses tulad ng shivering. Ang isa sa functions ng hypothalamus ay ang pagiging body temperature regulator. Ang adult body shivering ay nakakapag-generate ng body warmness upang maiwasan ang cold stress. Abangan nyo po ang diagnostic test kasama na ang management sa susunod na video. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bong Gates.